Mga idol at kabayan, breaking news! Matapos ang matinding operasyon na inilunsad ng Israel Defense Force na agaw ng Israel Mechanized Infantry Battalion ang outpost ng Hamas sa Northern Gaza matapos magbanta ng Iran Defense Minister. Natatamaan daw nito ang Amerika ng malakas at matindi. Amerika may pasabog sa Middle East. Ipinakita nito sa buong mundo ang pag-deploy ng isang Ohio-class ballistic missile submarine, isang malakas na mensahe sa Iran at mga kalaban na huwag niyong subukan ang puwersa ng Amerika. NATO nagpaparamdam na rin. Tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagsasanay sa Central Mediterranean na tinatawag na Strike Force NATO, isang paghahanda para depensahan ang mga kaalyado. Israel Prime Minister nanindigan na walang tigil putukan o ceasefire hanggat hindi napapakawalan ng Hamas ang lahat ng mga bihag nito. Super good news! Japan pupunduhan ang 5 mga bagong 97-meter multi-role response vessel na mga barko para sa Pilipinas. Ito ang mga impormasyong ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Kung sa tingin ng mga kalaban na kulang pa ang puwersa ng Amerika para siguraduhin kaya nitong protektahan ang mga kaalyado at partners nito sa gitnang silangan, lalo na ang bansang Israel. Sa isang hindi ordinaryong pagkakataon, inihayag ng Amerika na nag-deploy ito ng isang Ohio-class ballistic missile submarine sa US Central Command sa Middle East. Ayon mismo sa US Department of Defense, ang isang Ohio-class ballistic missile submarine, ang USS Florida, ay naglayag sa Suez Canal patungong Red Sea kahapon ika-5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ito ay upang suportahan ang Dwight Eisenhower Carrier Strike Group. Ang USS Florida Ohio-class ballistic missile submarine ay nakahanda upang tumugon sa anumang banta bilang suporta sa mga prioridad sa national security. Gustuhin man ng Iran na umatake sa Israel, hindi nito magawa dahil sa puwersa na meron ng Amerika ngayon sa gitnang silangan. Ang USS Florida Ohio-class ballistic missile submarine ay armado ng mga ballistic missiles o 154 na mga Tomahawk missile na kayang tamaan ng target sa layo na 1,000 milya o 1,609 na kilometro. Ang Ohio-class submarine ay itinuturing na pinakamalaking submarine na ginawa ng Amerika dahil sa haba nito na 170 metro. Dagdag pa dito, 18 mga Ohio-class submarine ay nuclear-powered submarines at 14 dito ay mga ballistic missile submarine. Inilahad naman ng isang opisyal ng Amerika na paulit-ulit na nagbabala ito sa gobyerno ng Iran at Iranian-backed militia gaya ng Hezbollah na kung magpasya silang maglunsad ng isang coordinated attack sa Israel, ang Estados Unidos ay sasagot gamit ang puwersang militar. Kaya kung meron kayong narinig o napabalita na nagbanta ang Iran na maglulunsad ang pag-atake sa Israel o sa Amerika man, isa lamang itong propaganda. Tulad na lamang ng napabalita na nagbabala ang Iran Defense Minister na kapag hindi nagkaroon ng tigil putukan sa Gaza, tatamaan nila ng matindi ang Amerika. Dahil kung seryoso talaga ang Iran, mga kabayan, sa kanilang sinasabi, nasa ika-30 araw na ngayon ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas at halos makubkob na ng Israel Defense Force ang buong Northern Gaza habang nanonood lamang sa malayo ang mga opisyal ng bansang Iran. Isang patunay na kapag malakas ang puwersa ng isang bansa, magdadalawang isip ang mga kalaban na gumawa ng kalokohan. Hindi lamang Amerika ang makakalaban ng Iran kapag umatake ito. Puspusan din ang ginagawang pagsasanay ng NATO sa Central Mediterranean. Ayon sa inihayag ng Strike Force NATO, ipinakita nito ang mga fighter jets at mga barkong pandigma na nakahanda upang suportahan ang mga kaalyado. Mabait kung sa mabait ang mga like-minded countries, pero mabangis naman kung mabangis ang kanilang lakas at puwersa kapag sila ang inyong naging kalaban. Israel inilabas ang video kung saan ipinapakita ang matinding opensiba nito laban sa Hamas. Kaliwat ka ng artillery strike at airstrike ang kanilang inilunsad. Dagdag pa dito ang lakas ng kanilang mga main battle tank na hindi kayang pigilan ng kalaban matapos ang matinding operasyon na inilunsad ng Israel Defense Force na agaw ng Israel Mechanized Infantry ang outpost ng Hamas sa Northern Gaza. Aktual na video, panoorin! Israel ipinakita ang kanilang tapang. Ayaw pumayag ng Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa isang ceasefire o tigil putukan hanggat hindi ibinabalik o pinapakawalan ng Hamas ang mga bihag nito. Yan ang kanyang mensahe sa buong bansa at maging sa mga kaalyado ng Israel. Dagdag pa niya, patuloy na makikipaglaban ang Israel sa kanilang kaaway hanggang matalo ang mga ito.
Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Sa pagdating ni Prime Minister Kishida ng Japan sa Pilipinas, nagbukas ito ng maraming magandang oportunidad para sa dalawang bansa. Good news! Dahil ang gobyerno ng Japan ang magbibigay ng pondo para sa 5 bagong barko ng Philippine Coast Guard para palakasin ang maritime security capability nito. Sinabi ng Prime Minister ng Japan, ayon sa Philippine Coast Guard, ang 5 97-meter multi-role response vessel ay pupunduhan ng official development assistance mula sa Japan. Ibig sabihin nito mga kabayan, mas dadami pa ang mga malalaking barko ng Philippine Coast Guard sa tulong ng Japan. Ang Philippine Coast Guard ay magkakaroon muli ng 5 karagdagang unit ng Teresa Magbanwa class patrol vessel na siyang pinakamalaking klase ng barko sa fleet nito hanggang sa kasalukuyan. Ito yung sinasabi natin mga kabayan, hindi man naging maganda ang nakaraan ng Pilipinas at Japan, pero ang lahat ay naka-move on. Ang Japan ngayon, ang isa sa mga bansa kasama ang Amerika, ang siyang tumutulong para lumakas at umunlad ang Pilipinas. We're very happy and tinutulak po natin yung Reciprocal Access Agreement. Yan ang parang VFA po ng Japan and the Philippines. Para sa ganun ay meron po tayong interoperability, cross-training ng ating Navy and Coast Guard sa kanilang Navy at Coast Guard because nakikita naman po natin ang tumutulong sa atin dito sa problema natin sa West Philippine Sea ay ang Estados Unidos at ang Japan. Kaya gagawin din natin yung dapat gawin din natin dito sa budget natin. Isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces at saka yung ibang mga departamento para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan dito sa ating pambansang Pilipinas, lalo na dito sa KIG, sa Calayan Island Group at sa mga areas na sinasangkot ng China. Biro mo, 600 billion yen ODA funds, Official Overseas Development Assistance Funds. May kasama pa sang 12 barko para sa ating Coast Guard at yung kanyang commitment na itutuloy po yung napakagandang kooperasyon ng Japanese businessmen dito sa ating bansa. So talagang nakikita po natin that Japan is a best friend to the Philippines. In broad strokes, because we share functions. So napag-usapan namin paano kami mag-cooperate, paano kami mag-aral ng sabay, upang mas lalo nating matulungan ang bawat isa sa rehiyon na maging stable ang ating mga karagatan. Laban Pinas.